Good day sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood, kung ano oras nyo man to napanood, magandang gabi kung gabi, tanghali kung tanghali, good morning kung umaga, kung nasa ka man. Ngayon review lang natin tong Suzuki Raider FI na 2020 model. Magpa 5 years old na to sa September Unahin lang natin yung mga niya, yung mga pros and cons, yung mga na-encounter ko sa kanya nung sa 5 years sa kanya ng gamit ko. Siguro unahin natin yung pros. Siguro yung pros na number 1 syempre is looks. Tignan nyo, nakapapaogi. Itim na itim. Yan. Ano pa ba nga hanapin mo dyan? Pogi. Black beauty ika nga nila. Tapos syempre yung pangalawa, yung kanyang engine. Hindi ko na sasabihin yung specs, search nyo na lang, masyado ng common kapag dinescribe ko pa yung specs dito. Sa performance nya, wala akong masabi. Meron siyang hatak, meron din siyang dulo. Wala akong masasabi sa performance wise nya. Wala ka nang hahanapin. Totoo yung sinasabi nilang mabilis, pero ngunit magaang. Tapos yung pangatlo sa kanyang pros na nakita ko, siguro sa fuel consumption nya. Although, kasi na-ride ko na to ng Baguio, yung fuel consumption nya is inabot ako ng 39 liters per liter. 39 kilometers per liter pala, sorry. Yun, 39, ano pa yun, paspas pa yun. Pero kapag natry ko na rin to ng iikot ng Batangas ng mabagal lang tumakbo, inabot siya ng mahigit 55 kilometers to 60 liters per kilometer ang inabot. Ano pa bang nagustuhan ko sa kanya? Yung mga parts, sobrang solid ng parts niya. Sa 5 years na nagamit ko sa kanya, mga napalitan lang yung mga disposable. Ito number 1, clutch cable. Isang beses ba lang napalitan. Syempre yung gulong, naka siya ngayon. Yan, naka Diablo Rosso. Front, stock size yung unahan niya. Tapos ganoon din sa rear. 80/90 ang kanyang rear. Sainsya na madumi kasi alam niyo na, halata naman siguro umulan. Alin pa ba? Sa engine niya, goods. Yeah, goods din naman lahat. Ito yung bali, ito na pala yung natakbo ko sa kanya. Yan, 44,991. Magpo 45k na, walang problema. Yan, looks, good yung looks nya. It's deceiving. Yan, kita mo yung tinglig nyan. Wala na masasabi dyan. Naano na rin pala, natalaga ko na siya ng driving light. Tas yun siguro nasabi ko na lahat ng mga nagustuhan ko sa kanya. Doon naman tayo sa cons ni Raider FI. Siguro sa cons niya, number 1, sakit sa puwet pag malayuan. Tapos masakit siya sa likod kasi gawa nga nung sporty type yung handlebar niya. Pag nakaupo ka talagang masakit siya sa likod kapag malayuan. Lalo kapag may back ride. Kawawa kami dyan pag bubiyahe kami malayo, para kang magkaka-cancer sa puwet. Tas ano pa ba? Yung kanyang yung ako lang naka-experience nito. Yung sa niya, yung sa tail light niya sa likod. Puta, parang disposable. Nakailang palit na ako niya, nakatatlo na ako. Ang bilis niya mapundi. 3-4. Ang bilis siya mapundi. Isang cons na isa pa is yung nabanggit ko kanina is matipid nga siya sa gas. Pero ang nangyayari, maliit ang kanyang fuel tank. Ang kanyang fuel tank is like 4.4 liters lang ang kanyang capacity. Kasi ang mangyayari niya, tipid nga siya sa gas pero maliit yung capacity. Ang magiging mangyayari is papagas ka na magpapagas. Yun yung nakita ko sa kanyang cons para sa akin Tapos ano pa ba ang kanyang naging cons? Mga napansin kong cons sa kanya. Ito given na yun stock tire niya is madulas talaga. As in lahat naman siguro pag stock tires is madulas. Alin pa ba ang kanya mga cons?
Yan, di ko natatakpan yung plate number. Okay na yan. Ano pa pa cons ko sa kanya? Yon, wala siyang storage. May storage siya pero maliit. Ito lang siya, mapakita ko lang. Sana walang lamang condom to. Yan. Ayun lang yung storage niya, maliit. Pero dapat thankful pa rin na meron. Kasi alam ko sa car parang wala ata eh. Kasya rito mga files. Tutupi mo lang na mahigpit. Files, bawal ka maglagay ng cellphone. Mayayari cellphone mo kasi gawa nga ng ano siya. Gawa nang nasa ilalim siya ng engine. Kasi ano pa ba? Ayun, ang cons. Mahina yung ano niya. Mahina yung stock headlight. Given na rin naman natin pero sasama na natin siya sa cons. Tingnan nyo yung ano niya. Yung stock headlight niya. Mahina siya talaga. Lalo pag sa dilim. Ayun na yung high niya. Mahina siya para sa akin. Nahihinaan ako sa kanya. Kaya nagpadagdag ako ng ganto, mini driving light. Napaka-essential niyan sa gabi, lalo pag bibiyahe kayo ng malayuan tas sa gabi. Alin pa ba? Alin pa bang nakikita kong mga cons dito? Yun lang naman, hindi siya advisable ng pangmalayuan tas may lalo may back ride ka. Mayayari kayo pareha, sasakit ng pet nyo. Ang cons niya ano pa? Ayun. Isa dito niya, rear brake. Rear brake. Makapit naman, although makapit, ang nakita ko is napaka-prone niya sa skidding. Lalo kapag may ano kayo, yung biglang may mga tatawid, biglang may mga anong aso, napaka-prone niya sa skidding. Alin pa ba? Yun lang naman, ng mga na-experience kong pros and cons sa kanya. Ayun pa pala, mabanggit ko lang. Ang na-experience ko sa kanya is, which is sakit talaga sakit na ng Raider to eh. Yung ano niya, mali. Sa kabilang side pala, sorry. Yung kanyang return spring, which is sakit talaga niya pagkatagalan. Ang mangyayari, pag nasira yung return spring, hindi nakakagat yung ibang gear. Nangyari na sa akin yan. Buti ang nangyari sa akin is ano lang, nasira yung 3rd hanggang 6 gear niya. Yung ano, return spring. Normal naman yon, which is sakit talaga ng Raider. Siguro ano, ang problema doon, mura yung return spring kaso mayayari ka sa labor. Ang return spring parang bili ko wala pang 100, tas ang labor is parang 400, ganun overall. 500 na magagastos nyo pag gusto nyong ano, pag in case na nasira siya, maganda lang kayo ng mga 500 pesos sa mekaniko nyo, goods na yon. Tas ano pa ba? Ayun, ang cons niya, di ba kanina sa sinabi ko ang pros niya is mabilis. Ang kanyang cons naman pag mabilis ka is magaang, napakagaang niya. Ikaw yung tatangay ng hangin kapag tinap speed mo siya. Tas ano pa, wala pa siyang ABS. Yung sana ang magandang i-upgrade ni Suzuki dito kapag naglabas sila ulit ng bagong model ni in the future. Kahit sabi mo magdagdag ng 20k yan, napakalaking safety addition na yun sa motor. Kasi nga, ang bilis niya nga. Which is pag nadagdagan siya ng ABS, napakalaking tulong nun. Napakalaking safety features nun sa kanya. So, yun lang. Nasabi ko naman na lahat ng aking dapat sabihin. Siguro ano na lang, lagyan na lang natin ng B-roll. Tawag doon yung papakita, yung mumonta chatin yung motor. So, yun, lagyan natin. 1, 2, 3, and go!
Discard. Discard.